Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Sunday at wala namang masyadong nagbago at sa ating XRP sa chart, no? So pero meron tayong mga news ngayon, mga idol, na medyo malulupit at medyo matitindi rin yung mga comment sa atin, mga idol, no? So babasahin natin 'yan, mga lords, at bago tayo mag-start, pa-like muna ng ating video, mga idol. Napakalaking bagay ng like na yan dahil para nyo lang share ang ating video pag nagla-like kayo, mga lods. So, check nyo rin yung ating mga link dyan sa baba. Dyan yung link ni Clovis What's Up Boy. At ang mga Facebook namin ni Boss, follow nyo para makita nyo ang mga update. Minsan nag-news tayo doon, mga lods, na sa ating Facebook. So, ayun. Sa mga wala pang crypto exchange dyan, andyan yung link natin ng BitGet, no? Ito yung ginagamit natin sa crypto exchange. Nagtitrade tayo, nagbubodega tayo. Dito yung mga coins natin sa ating BitGet. Andyan po yung link. Check nyo na lang yung mga link dyan sa baba. Yaman kayo dyan. Eto na, mag-news na tayo, mga idol, no? So eto, tinignan natin kahapon, no? Parang mukhang nag-fake out si Idol XRP, no? Fake out ba to? Pero hindi natin to sure, pero sa tingin ko kasi ang in-expect natin dito, mga idol, bago mag January 20, maglaro pa siya dito sa loob ng triangle natin, no? Ayun yung in-expect natin diyan. Pero kung lalampasan niya na nga yan, sabi ko nga, at medyo umangat na siya, sa tingin nyo, maabot niya itong almost $3, mga lodi, bago mag January 20, delikado yun, mga lods, no? Kasi once na mangyari yun, baka pagdating ng January 20, mag-sell on news tayo, no? Mag-sell on news, baka bumagsak. So, mas maganda ang mangyari, nandito tayo sa bambaba, di ba? Nandito tayo sa loob ng triangle. Kasi sakto yung January 20 yan, ayan, no? Ito yung dulo ng January 20. No, once na mangyari to, baka nga 19 pa lang, lumipad na tayo dyan. No, kung mag-stay tayo dito sa track, no, bago man yan tayo dyan. Ganyan yan, no? Diba? So, ganun yung sana, ganun, no? Pero hindi natin alam kasi yung mangyayari, mga lodi, no? High probability lang naman yun, mga idol, no? Halos kamukha ng H-bar, yung, no? Chart ng ng XRP, ganun din, 'di ba? So January 20, medyo malayo-layo pa lang January 20 dito kay Idol, dito pa. No? So hindi natin na alam yung mangyayari dito, pero may news tayo sa H-bar, mga lods. So dito muna tayo sa ating first news natin. Dogecoin may hit $1 daw, mga lodi, but here's why. Shiba Inu never will. Sabi, sama, no? Ang sama, mga idol, no? Pero, ang opinion ko dito, mga lodi, Dogecoin kasi magkano na ba yung Dogecoin? 22 pesos. 22 pesos na yung Dogecoin. So, 0.03 na to. Tama ba? 0.03. Ayan, 0.04. Mag-0.04 na siya. No? So, malapit-lapit na siya sa katotohanan, no? Kumpara nyo sa SHIB. Kumpara nyo sa SHIB na napakalayo pa, mga idol, no? So, kung ngayong cycle, asahan nyo na mag $1 si SHIB, medyo malabo, no? Medyo yun, may chance, pero napakalabo, mga idol. Pero, ang $1 kasi is 58 pesos, di ba? 58, 57. No? Medyo malabo siya doon sa tingin ko. Pero, paano kung piso? O, piso, di ba? Kung piso, pwede pa siguro. Pero hindi ka natin sure, eh. Di ba? Piso, medyo na yan, medyo malapit-lapit na yan, no? Mga idol, no? So, ayun ang titignan natin. Kaya dito sa news na to, hindi talaga malabo na mag $1 ang Dogecoin ngayong cycle hanggang bear months ng 2025, lalo na at nakaupo na si Elon Musk. At magkakaroon pa ng X payment sa Twitter, o yung X payment nga doon sa X. So, hindi malabo na mag $1 si Doge. Pero si SHIB, kasi kapag nag $1 si SHIB, mga idol, napakadaming bilyonaryo na, mga lodi, no? So, sa tingin ko, mas maganda yan, abutin niya muna yung 1 cent dream. Ayun nga nila, sinasabi nila sa dollar yun, 1 cent dream, mga idol, no? So, kung titingnan nyo, magkano ba yung 1 cent sa dollar, ay sa peso? Diba? 1 cent, 0.01 ba? 50
50 centavos. Pero pwede ring 0.01, 5 pesos na yan, mga lodi. 'Di ba? Eh ako meron akong 100 million na SHIB. Eh di kapag nag 5 pesos yan, meron akong 500 million pesos. 'Di ba? So, 1 cent 'yo, 1 cent, 'di ba? Pero malabo 'yun mga lodi na mag $1. Pero yung mga piso, 50 centavos, sabi ko nga mag 50 centavos lang eh. Mga idol eh. Masaya na ako 50 centavos lang. No? 0.008. Oh, malapit na 'yun. 'Di ba? 2.08. Oh, malapit na. Saan na? Saan na tayo? Oh, dollar natin 'to. Oh, dalawang ano na lang, 2 zero na lang ang buburahin. Mga idol, no? Tapos 8. Masaya na tayo dyan, mga idol, no? Sana mangyari. Kasi yung $1 ng SHIB, medyo malabo yan. Sa lifetime natin, mga malabo to, mga lods, no? Pero yung piso, wala, kumbaga, piso, 2, 3, pwede siguro, mga idol, no? Ayun yung sa tingin ko lang, ha? No? Sana nga mangyari, no? So, ayan. Tapos, H-Bar Investors, ayan, ha? We're about to hit the stratosphere. Stratosphere. Soon, everyone's gonna say, I wish I bought at 0.30. No? Magkano ba ang H-Bar ngayon? Actually, wala akong H-Bar at gusto kong bumili ng H-Bar, pero wala tayong H-Bar. So, 0.30. So, ngayon yan, mga lods, no? Kung titingnan nyo, ay zoom out natin kahit 3 months lang. Pwede kang bumili sa 0.04. Sandali lang. Para maintindihan yung iba, i-ano natin, ipeso natin. So, DOS. Kung nakabili ka ng DOS nung November, grabe, no? Nung November 4 lang, nung undas lang, mga idol. Bumili ka ng maraming H-Bar, ilang percent na yung tinaas niyan, mga lodi, no? Oh, grabe, di ba? So, nag-17, 18, magkano to? 22 pesos. So, ayan daw ang sinasabi ng mga H-Bar community. Na, pero gusto ko bumili kahit sana bumaba pa ng mga 13 pesos eh. 13 pwede na, mga idol. O kaya 10 piso. Hahatiin ko yung XRP ko, bibili ko ng H-Bar. Pag bumaba siya ng mga ganung price, no? Pero sa ngayon, kung medyo mataas na siya, mag-stick muna ako sa XRP, no? Ganun lang 'yan. At syempre, sabi ng CEO Ripple, no? Syempre, alam niyo na, kilala niyo na yung Ripple, CEO ng Ripple. Today, we welcome the most pro-crypto congress in history, mga idol, no? Kasi once na maupo si Trump, halos lahat ng uupo sa congress, mga idol, is pro-crypto. No, kaya nga imagine what is 2025 sa mga nagki-crypto, mga idol, kung lahat ng adoption makukuha, mga lods, no? So kumapit na kayo, mga idol, kumapit na kayo pag upo ni Trump. At syempre ito, XRP disrupt the Rothschild system after striking a partnership with Standard Chartered. CTF token, the leading DeFi asset on XRP Ledger, has just secured deals with Amazon and Walmart, potentially bringing retail onto the XRP Ledger network. CTF token could soar from $1 to $748 with a market cap of just 20 billion. Things are about to get wild. Oh, ayan mga lodi, no? So, alam nyo, pag tumingin kayo ng crypto news, sabihin natin today, halos lahat mga idol, no? Karamihan puro XRP news. Na? May XRP. Pero ngayon medyo siguro sa ko lang to. Sa, ang tawag doon? Sa profile ko lang, sa ko lang. Sa wall, parang gano'n. Kumbaga sa YouTube, no? Sa YouTube. Pero almost halos puro XRP, mga idol, no? Ayan, may suwi din, no? Alam niyo nangyari sa Suwi? 'Di ba nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng release ng token. Grabe, nagpump pa yung Suwi. Hindi siya naapektuhan, mga idol, ganoon siya katibay.
Zoom out natin ng 3 months to mga idol. 100 pesos 95. 95 pesos pa oh, ayan oh. So maraming malalakas na token ngayon mga idol, no? Kung 5 months ago, 6 months ago, nagtiwala kayo sa mga nasa top 20 dito, halos lahat ng ang portfolio nyo ngayon puro pump na. Kulay green na. Kung lahat kayo nagtiwala sa top 20, sabi nating top 10, top 20, di ba? Na pataas na ang portfolio nyo ngayon, mga idol, tulad ng Sui, Cardano, H-Bar, Stellar, XLM, Algo, no? So lahat halos kung 6 months ago tumaya kayo o nag DCA kayo o nag-imbak kayo mga lodi, nagbodega kayo sa mga top 20, paldo na kayo ngayon. Pero huli na ba? Hindi pa mga idol, napakaaga pa natin kung tutusin. No, kasi wala pa, nag-i-start pa lang tayo mga lods, no? Check na. Ito, ano ba? Baka mawala kasi ito eh. Ano ko lang, pakita ko lang sa inyo to. Comedy to. Rapper to rapper. Ini-interview siya, nabaril niya yung sarili niya. Sa hita. And choices we got in life, those were your choices. Who shot who? Somebody got shot? Oh. Palpak eh. Interviewin ka lang, may dala pang baril. Oo. Nasa bulsa niya, kinakalikot niya, nabaril tuloy siya. Ang kulit eh. So, punta muna tayo dito, dahil lang. Check ko lang yung mga chart dito. Kay Mags, mga idol, no? So, kung titingnan natin to 10 hours ago, ang pinaka-target, no, is nasa 220,000 yung BTC. No, bago bumaba yung dominance niyan, mga idol. No? Bago bumaba. So, alam nyo, yung iba kasi, syempre, nakita natin, bumababa na yung dominance ng Bitcoin. So, pag once na bumaba yung Bitcoin dominance, mga Lodi, nagpapump yung mga altcoins. Pero sa tingin ko, may ipapump pa yung BTC, mga Lodi. Ayun yung sinasabi ko lagi, na hindi pa pababayan, mga Lods. Mauuna pa rin si BTC kahit papano, mga Lodi, no? So ngayon nasa 97 tayo, may chance pa magdoble, no? Magdoble yung mga bibili sa Bitcoin. So ganun yung ano natin, ganun yung nakikita dito, no? Doge naman, last chance to buy Dogecoin. So ayan, no? Andito tayo, mga Lodi, last chance to buy Dogecoin. So ngayon nandito rin tayo sa last chance to buy Dogecoin. So kung susukatin natin to, ilang percent yan? So, saan naabot yan, mga Lodi? Saan naabot ang 26 dollars? Uy, grabe yan. Sabihin natin $2 na lang. O, ayan, 4. No, kasi sabi nga natin kanina, $1 parang inevitable na eh. Inevitable na sa Dogecoin yung $1, mga Lods eh. So, ang isipin na lang natin kung hanggang saan siya paglampas niya ng $1. Diba? So, pwede siya mag-4. O, ayan. Ang laki ng inangat nito, kita niyo yan, no? So kung gagayahin niya yan, baka nandito siya sa 10. Mga ganun. Ang laki rin nun, mga Lodi, gravities yun. So ano pa? Check natin si Mustache. Tama ba spell ko? Ano kasi yung ano nun, iba kasi yung words dun eh. Iba kasi yung words, ibang ginagamit ng letter eh. Hindi ko makita eh. So ayan, no? So check muna natin yung mga ano natin, yung ating mga coins, no? Mabilis lang to. SLP natin, mga idol, 25 pesos na. AXS natin, mga Lodi, 400 na ulit ang ating AXS, mga idol. So mau tayo 1 week. Nag-349 pero ngayon 400 na ulit. Ron coins natin, mga idol, 117, no? 3 months natin, 77. Grabe. Pixel.
Pixel na nag 6 pesos. Ngayon, 10 pesos mga idol, no? So ayun yung ating mga coins sa ating Axie Infinity. So ngayon, sagutin lang natin yung mga question dito, o mga comment natin dito. So kung medyo matitindi mga comment dito. Unahin na natin muna yung mga nasa baba. Syempre, bati tayo. Bati. Sonata, shoutout sa'yo. Sino comment dito? Golden King. Post mo sir kung makakabili ka ng cold wallet para alam namin kung saan ka nakabili. Salamat sir. Opo, sige. Yan. So, post natin. Pero mas, sabi ni Idol, pwede sa Shopee. Pero mas maganda kasi kung pupunta ka mismo dun sa may bilihan eh. Siyempre, para matanong mo din. Kumbaga, kung may mga katanungan ka, pwede tanong dun. Si Eri, shoutout sa'yo. 6 digits na portfolio ko. Waiting na lang mag 7 digits. So, sabi ni Raymond Montalinas, congrats sa'yo, idol. Salamat sa update, Lods. Update nyo kami sa hard wallet na bibili nyo. Opo, excited na rin ako. Kaya lang, yung week na yun, no, boss, no? Kasi nag-iipon pa tayo, eh. Magkano ba yung panalo kong trade kagabi? Check ko nga. Negative tayo sa Sabado. Kakakalagay ko lang sa USDT. Oh, ito pala 150. Bali nanalo ako, nag-trade kasi tayo, nag-trade kasi ako kagabi. Siguro ang puhunan natin 100. Tapos umabot ng 220 ba 'yon? O ngayon 70 pa lang pala nabubudega ko. Meron pa ako. Saan ko kaya lalagay ito? H-bar? Medyo mahalo pa eh. Hintayin ko pa bumaba eh. Mga lodi, sa tingin ko meron pang ibababa eh bago mag-inauguration. So, ipunin ko na lang muna. Yung 70 kasi nilagay ko na yung sa Doge. Mga lods, no? Sa Doge ko nilagay. No, ngayon, mamaya, titrade ulit tayo. Check natin. Boss, Jeb, check mo sa Ronin, meron BTC. Yes, meron ng RAT BTC. Tama ba? RAT ba tawag doon? Ito. So, ano yan? Live yan. Kung magkano yung BTC, ganun din yung presyo dito. 98. 98 ba BTC? Check. Ano yung loko tayo eh. Oh, 98 nga. Oh, yan oh. 98.1. So, dito, ganun din yan, mga lodi. So, pwede ka na dito. Alam nyo dati, nung wala pa akong BitGet, sabihin ko lang sa inyo, meron lang akong Ronin wallet, mga idol. Nag-ano ako dito, dito ako nagtitrade sa wallet mismo. Halimbawa, tumaas yung SLP. Pagtaas ng SLP, mga lodi, kukunin ko yun, lalagay ko sa USDC, sa stablecoin. Pag bumaba yung SLP, saka ko ibabalik. Minsan sa RON, minsan sa AXS. Ganun yung ginagawa ko dati, mga idol, no? So ngayon sa Ethereum ko nilagay kasi nagpa-pump yung Ethereum. Di ba? Konti lang yan, no? 28 lang yun. So dati ganun, nilalaro-laro ko yan, mga lod. So ngayon, tama si idol, may BTC na. So kung sakali man na lahat ng mga crypto exchange is magkanda leche-leche, ito Ronin, solid. So, pwede tayo may stablecoin dito, which is USDC. Pwede ka dito. Pwede mong ilagay mo na dito, di ba? Kung gusto mo mag-Bitcoin, pwede rin. Diba? Ganun. Gusto mo mag-Ethereum, pwede rin. Yung wet. O, ganyan. Ganun lang mga lodi. Solid na rin dito sa Ronin. Kaya mas maganda, mas marami kang nakakalat din yung asset mo. Parang ganun. Ha? Salamat sa iyo, Win Oliva. Si Vic D, shoutout sa iyo. Totoo naman, Lodi, higpit nila sa crypto pero sa sabong at loto okay lang. Mamaya magko-comment ako dyan. May nag-comment kasi dito na ano na daw siya, 5 years na daw siya sa crypto eh. Mamaya ako-komenta natin yun. Good evening, idol. Alt season are coming to town. Pwede. Boss, saan makakabili nung sinasabi mong cold wallet? Pwede ba yun sa CP? Hindi. Hindi, yung cold wallet kasi mga idol, ayun yung parang mga hard wallet na na Ledger, Trezor. Ganito yung tsura nun.
Para malaman nyo. Ayan, mga ganyan. Parang external siya. 'Di ba? So, dito nyo ilalagay yung mga crypto nyo. Mga Lodi, no? Diyan nyo ilalagay. So, labas siya sa ano. Wala siya sa mga crypto exchange. Nandito lang siya. Pwede nyo dalhin kahit kailan. Ngayon, pag nilagay nyo to sa computer, doon, pwede nyo na ma-access lahat ng mga crypto nyo. Pwede rin sa cellphone. 'Di ba? Ganun. So, mamaya sasagutin natin yan. Meron dyan mga tanong na ano. Tangem. Sabi nga nila, may mga comment dito, medyo nagka-problema daw yung Tangem. Pero, maayos din naman agad yun, mga idol. Kapag nasira ang cold wallet, Pops, goodbye pera. Syempre hindi, mga Lodi. Meron niyang mga seed phrase na tinatawag, no? Kapag nasira yung ano mo, yung cold wallet mo, basta buo pa yung seed phrase mo, pwede mong i-enter yon sa ibang cold wallet. Yung seed phrase mo. Ganun. Oo. Pero pwede yung seed phrase pwede. Kaya nga may seed phrase eh. Ayun lang itatag. Kaya bakit na-open ng iba yung cold wallet kahit wala. Kumbaga pag nakita yung seed phrase mo, ba't na-open nila yung account mo kasi may seed phrase sila, 'di ba? Ganun din 'yun. Pwede mong i-open yung account mo but using your seed phrase. Kahit hindi dun sa cold wallet, kahit masira yung cold wallet mo. Ganun 'yun, pog casino ha. Patrick, ano boss? Mauna AI season or meme season? Hindi ako sure dito mga lods eh. Pero for sure mangyayari ang dalawa na yan. Hindi ko lang alam kung sino yung mauuna. Depende siguro, no? Jesse Scatter Malupit. DCA din ako XRP, sabi ni Boss Dangs. Gawa ka tutorials kapag meron ka ng ledger. Pwede gagawa si Boss. Si Boss lang tagagawa ko ng tutorial sa mga ganyan. Ako na iniwala sa XRP 10,000 USDT. O yan, laki nun mga Lodi. Si George Bilorent. Parang ito. Bisayang Valorant. Bilorent. Kalokohan ng Pinas. 49 likes, sabi ni Idol. Gabi na update niya, no? Kasi nag-ano tayo kagabi. Nag-umalis. Nakakabaliw yung 1 second candle na yan, Idol. Gravities yun pag 1 second, mga Lodi. Position, minsan no? Ayan. Hindi nyo ba nakokontak yung bilihan nyo, Idol? Alam nyo meron, kaya lang kasi wala, mas magandang puntahan mga Lods, para para masigurado. Pero yung sa Tangem, ang hirap mag-affiliate dun no, boss, no? Hindi siya pang dito sa third world country. Parang hirap pa sila sa Pilipinas mga idol. Iba pa, no? Maniwala muna ako sa altcoin season pag hindi nababa ang alt, pag bumaba ang BTC. Sabi ni The Demon Tantiam. Idol, yung Tangem may na-discover na vulnerability. Pero ox na daw, ayan. Para lang safe, iwasan mo muna. By the way, sana may affiliate link na sa mga manufacturers ng wallets. Wag na, basahin name ko please. Ingat lagi kayo ni Bossing at ni Baby, what's up? Ayan. Nag-drop yung virtuals kasi may vulnerability sa code. O, ayan, may vulnerability daw. Sabi ni Anonymous. Ayan. Pero maayos din nila yan, mga Lodi, no? Ano man sabi mo sa Supra, Idol? Ayan, Supra to. Paborito mo yung Supra. Ba't ako tinatanong mo? Wala na ba ibang matanungan ng Supra? Zoom natin. Okay naman okay naman yung kanyang chart. Max, okay naman siya. Bago lang pala to November 28 lang pala to Mga Lodi, hindi ko alam yung project nito, pero kung titignan natin yung chart niya, okay naman siya. Hindi naman siya yung chart lang mukhang magiging rug pull o dead coin, no? Hintayin mo siguro bumaba pa ng mga 1 point bibili na 1 peso ulit. Pwede ka na mag-buy. Pero ikaw, kung gusto mo na mag-buy dyan, pwede naman. Bubula naman na Cold Wallet ang Tangem na may RLUSD saan nakakabili? Idol, nakita, sino ba sinabi ko nga, bibili pa lang tayo. Hindi pa tayo nakakabili. So, maghahanap pa lang tayo, try pa lang natin. Okay?
Oo, magbibitaw na yan si Kalbo. Malapit na. Ang kulit nga eh, no? Ayaw pa magbitaw eh. Alam niya na yung mangyayari. Ayaw niya pa gawin. Si Joseph Berdin, si Ronan Nile, at si George. Ayan, shoutout sa'yo. Bago ako nanood, nakita ko na ngayon lang din sa BitGet yan. Oo nga, yung 1 second. Si Toto. May nakitang overbought sa weekly at daily may pingang tubig. Daily time frame. Mag-abang sa pagbaba sa susunod na mga araw. Ayan. Sabi ni MG Gaming. Ito, may gilas to si MG Gaming, mga lodi. Medyo nangyayari yung mga sinasabi niyan. Huwag ka namang magsalita laban sa gobyerno, idol. Baka makontempt ka. Mga congressman lang ba yung mga nasa gobyerno? Kasi mga congressman lang naman yung mga contempt creator eh. Tawag sa kanila contempt creator eh, no? Excited mag-contempt. Thank you. Idol, nag-transfer na ako dun sa binudega ko XRP G Crypto to BitGet. Mahirap na sa BSP, baka damay-damay sa lahat ng mga local exchange. Paano maglipat ng BitGet from G Crypto, boss? Saka magkano bayad? Paano mag-transfer, sir? Alam nyo mga idol, napakadali lang ng mga tinatanong nyo. Ba't di kayo mag-search sa YouTube? Yung kinoment nyo, dapat sinearch nyo na lang eh. G Crypto. Tama ba? Ay, hindi. Ano ba yung sinabi niya? To BitGet. Ayan. Meron, ito pala Si Idol Mark Lerma, meron diyang tutorial. Hanapin nyo lang. No? Marami dyan mga lodi, hanap lang kayo. Tsaka meron ako kaya lang to Gcash naman. Gcash to BitGet kasi ako. BitGet to Gcash meron ako nun. Hanapin nyo, Jeblo. G-Crypto to BitGet. Gcash din yun, di ba? Hindi, may G-Crypto. Baka yung coin mismo ipapasa sa... Hindi, di ba G-Crypto sa Gcash yun? Oh. Di mas maganda, i-transfer mo muna, no? Pwede kaya yun? Nakatalo sa gas fee ay transaction. Sa transaction fee. Di pa kasi namin natatry ito mga idol eh. Ito mataas kasi sa Gcash. Mataas kasi yung fee. Pero kaya naman yun mga lods. Kung gusto mo talaga. Ibig sabihin wala ka nang, kumbaga natatakot sila may kayo sa Gcash, baka madama yung Gcash eh. Pero malabo yung Gcash mga lodi, maraming gumagamit ng Gcash eh. Sa Pilipinas, kumbaga gagawan na lang para na maging okay yung Gcash. Sa tingin ko lang baka nga Gcash pa yung nagpapatanggal sa iba eh. Sa ibang mga local dito tulad ng mga kalaban nilang pwedeng sa crypto exchange, gusto nila sa kanila lang eh. Baka lang Ayan, Julius, magandang araw si Idol. Diyos ko Lord, once maging 10k dollar per XRP. Idol, paano kaya matransfer yung crypto from exchange to cold wallet? Madali lang yan mga lodi. Pag nakabili tayo, sige gagawa tayo ng tutorial doon. Magta-transfer tayo mga idol, no? Hindi naman gagawa yung company ng mga cold wallet para mahirapan sila mag-transfer, 'di ba? Hangga't maaari mas madali, mas maganda. Hindi ko alam, idol wala namang sinabi kung ano kasi yung local exchange. Kung merong sinabi, hindi ko alam. I-comment nyo na lang. Alam ko walang sinabi, basta sinabi lang local exchange yung merong hindi na aprobahan na local exchange, parang ganun o something. Wala naman na akong dyan sa mga local dahil wala nga akong tiwala sa mga yan eh. Ito, may issue rin daw si Oo, idol. Okay na daw. Okay. Maging okay din yan, easy. Tsaka hindi pa naman tayo nakakabili. Pwedeng Ledger, pwedeng Trezor din. Bahala na. Basta pag umalis kami ngayong week, pagbalik ko, meron na tayong cold wallet. Di lang natin alam kung ano. Basta yung lahat nandun na.
Kasi tulad ng Treasure 1, maraming walang coins dun eh. Meron akong Treasure 1 eh. Mga lods, kaya lang wala nga XRP. Kaya gusto kong bumili ng bago eh, meron. Tsaka kompleto na lahat. Akala ko, Jeff, di ka mag-upload ng video. Thanks for the info. Ayan, si Brian. Si Twice, but nice. Siyempre, kalahati ng market sa kanya. Ayan. Pag nag 10,000, sobrang yaman ko na. Bilyonaryo na ako. Sabi ni Jane. Kahit 10,000 PH lang eh. Sabi niya, gabi big time na ako nun. Oh, ayan. Oh. Marami magiging big time sa XRP. Alam niyo ba, 0. Ano sino ba nagsabi nun? May nag-comment ba dito na? 0.001 pa lang sa buong mundo. Tama ba? 0.00 ata yun. 0.201 ang kumbaga ang mga investor lang ng XRP. No, so kung sakali magiging bilyonaryo yung 0.001, napakakonting tao lang nung kumpara mo sa buong mundo, mga idol, no? Ang sakit sa ilong may. Ang usok. Sa dami ng anomalya sa Pinas, alam ng BSP ano ang magagawa ng crypto. Hindi talaga hinahype yan dito. At on purpose, at one purpose siguro to, yung paghihigpit nila dyan. Kasi isa ang crypto sa gateway ng mga illegal transactions, gawa ng may hirap i-detect yan. Kahit sa dark web, cryptocurrency madalas pambayad sa mga galawan nila doon. Oh, crypto yung ginagamit nila, di ba? Pero hindi lang naman yun eh. Siyempre, ganun talaga. May mga ganun, hindi mo iwasan yun. Kaya nga may mga rules, batas at mga police pang pang online eh. Ano ba tawag sa mga online police? Sila yung mga huli diyan. Kailangan nila diyan si Ryan Montgomery. Kaya yung si Ryan Montgomery, research niyo yun, mga lodi. Isa yun sa pinakamalupit na white hacker. Mabait yun, tropa yun. Hinahunting niya yung mga masamang tao using online. Idol, anong token ang binili ng anak ni Trump? O, ito na sinabi. XLM, HBAR at XRP. Portfolio ko to plus XDC sana. Kaso hirap mag-convert at mag-open ulit ng account. Oh, nangyari doon. Paano yun? Wala kang Yung nagpropesya sa XRP, Boss Jeblo, si Kim Clement po yan. O, ito, maganda to, mga lodi, pakinggan nyo. Sabi ni Scrappy mo. Isa siyang kilalang Christian prophet at church pastor sa US. Hinulaan na niya na magiging presidente si Donald Trump noong 2007 pa lang. Yun ay panahon na hindi pa si Barack Obama ang presidente ng US. Tapos, hinulaan din niya na 2 beses magiging presidente si Donald Trump. So, halos tumama lahat ng hula niya. Namatay siya noong November of 2016. Buwan kung kailan na-elect si Donald Trump as president. Wow! Ang lupit ng info na binigay mo, Scrappy mo. Saludo sa iyo, mga lodi. So, hindi rin pala malabo na magkatotoo yung hula niya na merong isang napakagandang pwedeng pag-embisan na merong X at P sa pangalan. Ayun sinabi niya, di ba? Bossing, ingat sa cold wallet, maraming store na nasa kanila na yung seed phrase sold to consumers, they steal your coins. You have to buy direct to Trezor or Ledger. Marami ring nagsabi sa akin nito, mga lodi. No, salamat sa iyo, Miko pa. May mga nagtimbre na rin sa akin yan. So, talagang nag-iingat naman tayo dyan. May mga naman yan eh. Kasi kung bibili ka naman sa mismong Trezor tsaka sa Ledger, kasi hindi rin sure eh, mga lods eh. So, kaya nga mas maganda pupuntahan eh. Ayun nga yung pinaka ko eh. Kailangan pag bibili kami, pupuntahan namin. Tapos i-check ko yun. Hindi naman siguro ko ngengot para hindi ko makita. So, titingnan natin, i-check natin ng medyo malupit, mga idol, no? So, once na makabili ako, i-update ko kayo. At pag-aaralan natin sabay-sabay yung cold wallet, mga lodi. Although marunong naman ako si boss nun, yung bagong bibili natin ay yung pag-ani natin. I-video natin o i-tutorial natin. O nga, lods, tama ka. Naging legal ang Pogo tapos ban ang Binance. Pagkakatanda ko, si Jinggoy at Coco ang sa mga senator na nagsulong niyan. O, yan si Jinggoy, no?
Ewan ko ba dyan? Ewan ko ba sa Pilipinas? Basta isa lang masabi ko, kapag binoto mo, deserve mo yun. Yun lang yun. Huwag ka magreklamo. Totoo yan, yung Mega World nga na casino, sa stock market sa Pinas, baliktad. Baliktad na talaga ang Pinas. Bangko Sentral, ano na, sabi ni Sumbag TV. Grabe bossing, sana mabasag na nga ng tuluyan. Medyo nag-fake out nga idol no? XRP tayo. Ano ba to? Spot ba to? Futures. Ayan medyo nagda-drop siya ng konti, no? Nagda-drop ng konti mga idol. Ako inaasahan ko nga dito Kasi kung bababa siya dito, mag-DCA ulit ako sa XRP. No? Pero kung hanggat wala pa, hintay-hintay lang muna tayo. Magkano bro ang cold wallet bro? Depende May mga version kasi yon, parang cellphone. Siyempre may mga matataas, may mga ganun-ganun. So, hanggat maaari sana mabili ko yung medyo mataas na. Para talagang pangmatagalan na yon, di ba? Na-update din naman yung mga ganun update mo lang. So, sa mga pagtanong tungkol dyan, mas maganda kung makakabili na muna ako. Available naman, may Trezor 1 nga ako Kaya lang 1 lang yun. Kaya kulang-kulang yung mga coins. Di ko sure may nabasa ako sa X na may whistleblower daw, tas instant $300 plus daw. Yoko na umasa Gisingin nyo na lang ako pag to the moon na. Troycoin Idol, mabuhay ka hanggang gusto mo. Si Dance Random Video, shoutout sa'yo. John Michael. Ayan, Carlo, shoutout dyan always. At si Romwell, no? Si Romwell. Bigla ka na lang itumba ng gobyerno, idol. Tatayo lang ako ulit. Si MJ. Si John Christopher, ayan, shoutout. Boss, pag nakabili ka ng cold wallet, gawa ka content. Yes. Gagawa tayo niyan. Gagawa tayo. Paborang XRP, XLM, if OFW ka. Oo nga, no? Mas madali, mas mabilis, mas maganda. Mga 2050 daw mangyayari, sabi ni Chekwa. Boss J, boarded ba kapag naka-cold wallet? Kasi wala kang kaba na mahak ang hot wallet mo. Or magkaroon ng issue sa SEX. Yan, sa CEX. At maipit ang token mo doon. As long na alam mo yung seed phrase mo, mga idol, walang problema doon. No? Basta sige lang imbak every time bumababa, bili agad, iwas stress pa. Trezor Model T idol, pero mas updated ang ledger stocks. Yun may, no? Narinig mo, may? Trezor Model T daw, ayun siguro sa Trezor pinakabago. Pero mas updated daw ang ledger stocks. Di ba? Tinignan na namin 'yan sa sa may online sa nila sa site Mukhang ngayon nga yung target namin kung walang tangem ring. Gusto ko lang yung tangem kasi may tangem ring ang angas Yun na. Sana wag muna mangyari ang 1,000 price XRP. Need pa natin ng more DCA. Tama. Grabe ito sa Pinas, Lods, no? Ang sarap manakal ng portfolio. Si Sparta. Jenny Benventura, shoutout. I really appreciate you. Yan. Ito. I told you they need to set XRP price to 10,000 by 2030 para magamit siya bilang new global currency. Don't worry. Ito pala yun, nag-comment, no? Only 0.001% people on Earth hold XRP. Only few will be billionaires. If you one of them, just keep 1,000 XRP until 2050. But dark truth elites will not let XRP win in the case, no matter what, until 3025. Ang ina, matandaan tayo niyan, boy. Case is not end until the end of the world. Yan. Sa tingin nyo, boy pa yung mga veterans na dyan, na mga elite? Pera na lang o mga yun, mga immortal. Ito, basahin natin yung ito. Mamaya, ito, si Meow Pusakat, babasahin kayo mamaya.
Alam nyo, medyo wrong mindset ang mga Pilipino na pagbawalan or magkaroon ng hate sa mga local exchange. Hindi naman tayo pinipilit gamitin, pero merong local exchange mas magaling, ay mas madaling maka-join. Mga baguhan sa crypto. Hindi naman mahirap mag-join sa Bitget. Sa mga ibang sa mga foreign exchange halos parehas lang. Hindi siya ganun kahirap. Anong mahirap? Kasi ang sinasabi dito ni Idol, parang mas friendly user o mas newbie user yung mga local. 'Di ba? Paano naman nasabi na mas hindi naman friendly user o newbie user yung mga foreign? Napakadali lang naman din. 'Di ba? Para ka lang nag-cellphone ka nga Nag-aano ka nga Tsaka may tutorial pag bago. Hindi siya ganun kahirap, 'di ba? Ano yung ano? Ngayon, paano ka mauumbinsin na mag-invest kung mahihirapan sila bumili sa simula? Baka iniisip nyo lang mahirap, hindi naman mahirap basic lang naman. Hindi ka ba marunong magbasa? Ganun lang naman. Kasi kung nahihirapan kang mag-register pa lang sa mga crypto exchange, hindi ka mahirap sa'yo pag crypto, Idol. Diba? Mas komplikado. Solusyonan ng local exchange. Pag newbie ka, local ka muna. Bahala kayo, hindi mag-local kayo. Sa mga sugal ng Pogo naman ay hindi naman yan sakop ng SEC. Kayo ba, nasa inyo yan mga Lodi. Kasi kung sinasabi nyo na kita nyo mismong SEC na nga ng Pilipinas hindi na nga inaaprobahan yung mga local exchange dito Nagkaroon na ng problema, di ba? Yung binalita natin kahapon. Tapos gusto nyo doon. Bala kayo mga Lodi, no? Parang wala kayo sa Pilipinas Alam nyo naman mga tao sa Pilipinas. Kung ibig sabihin, kung gusto nyo dyan kayo. Yun lang yun. Basic. Eto, basahin ko rin to. Malupit din yung comment nito 5 years na ako sa crypto. 5 years na raw si Idol 5 years. Nag-futures trading ako. Lupit. Spot trading tsaka DCA. Dahil alam Sumali din ako sa mga airdrop at play to earn games. Ang masabi ko lang ay ang online casino, stock exchange, crypto at parehong sugal, parehong risky. Sugal din ang crypto. Kahit panliligaw, sugal din. Ayan. Alam ko, sugal lahat naman sugal Ewan ko, bakit yung mga nagpo-promote ng crypto, binabash yung nagpo-promote ng online casino, scatter. But sa tingin mo tama ba mag-promote ng sugal? Ito, sige, patapusin na natin. Casino. Ang magnanakaw daw, guys, sa kapwa magnanakaw. Ang nagpo-promote ng sugal, guys, sa kapwa nagpo-promote ng sugal. Alam mo, hindi ako, sa unang-una, hindi ako naniniwalang 5 years ka na. Kasi kung 5 years ka na, alam mo yung pagkakaiba ng mga sugal tulad ng scatter sa crypto. Ang layo na, nga, pareha sugal yan, pero yung risk na pwede mong, mangyari sa'yo, pwede mong pababain pag marunong ka na mag-crypto. Kaya nga, inaaral mo yung scatter, maaaral mo ba yan? Maaaral mo ba yung scatter, mga idol? Maaaral mo ba yung ruleta pag nagsusugal ka? Di ba? Dito sa crypto, sugal siya, pero yung risk mo, hindi ganun kalaki pag naglalaro ka ng mga gantong sugal. Di ba? Tsaka dito sa crypto, may chance ka. Di ba? May chance ka na kapag nagbubodega ka nga lang hindi ka nagtitrade bodega ka lang, spot trading ka lang, 'di ba? Tapos pwede ka lang kumbaga imbak mo lang, hold mo lang. Ayun yung mas malaking chance na manalo ka. Sa scatter ba pwede ka mag-hold, pwede ka di ba? So kung ikukumpara mo yung sugal yan, marami namang sugal. Sumakay ka nga lang eroplano, sinusugal mo na buhay mo Sumakay ka lang sa motor, sinusugal mo na yung buhay mo, hindi mo alam disgrasya mangyayari. Pero wag kang tsupul mag-isip na ikukumpara mo yung ganyan, yung scatter sa crypto. Pareha sugal yan, di ba? Pero iba yung iba yung galawan yan. Kapag mas inaral mo, mas inintindi mo, mas inunawa mo, mas bababa yung chance mo para matalo or chance mo para masunog, di ba? Ganun yun, idol. Kung ikaw, pabor ka sa mga nagpo-promote ng sugal na mga anong tawag dito? Na mga content creator o online casino, doon ka na. Di ba? Good luck na lang, idol. Di ba? Ganun lang yun, mga loads.
kami dito, inaaral namin inaaral yung chart, inaaral yung mga news, inaaral yung mga news, nire-report yung mga news, tinitignan namin kung ano yung mangyayari. Kasi yung crypto ngayon, parang naapektuhan na siya ng mga news eh. Although dati pa naman, kaya lang ngayon, mas malaki yung epekto dahil kay Trump, di ba? So, ganun. Ganun lang yung opinion ko dito, idol. Ngayon, kung gusto mo magsugal lang, sugal ka na lang. Ganun lang naman yun eh. Walang problema. Ito, siguro, dapat sa'yo sa crypto, sa futures ka. Yan. futures ka lang. Para ka lang nag-scatter dun. Ganun. Parang inano mo pa kami sa, sa, bag dito? Meaning ng sugal, makabili sa Shopee, pwede siguro to. Pwede naman makabili sa Shopee ng Tangem Wallet. Kaya nga, ito nga yung sinabi dito ni Idol na pwedeng napakialaman na yung seed praise. Kaya nga nakakatakot din eh. Kaya nga mas maganda, mas bibili ka dun sa sa yung pupuntahan mo talaga. Si Skylab, busy sa Play to Airdrop, Lumina Hunt, at Tatsumiko sa Ronin Network. Ito sa mga dapat nga to si Skylab nagre-report na rin to eh. Ano to eh? sa mismo nga Ronin eh. Kasi talagang lahat ng mga news sa Ronin o yung mga games sa Ronin nilalaro nito ni Idol, di ba? Tama ka, Idol, na nababounce na yung triangle mo, nag-break lang ng konti, nag-pump din yung Trump MAGA. Ako, itong mga MAGA coins, no, malapit na mag-inauguration si Trump. Mag-ingat kayo mga lodi, no? Pwedeng mag-dump yan, tas mag-pump and dump. Mag-pump siya dun mismo sa inauguration, and then pag nasa top na siya, mag-take profit na yung nag-invest diyan. Pwedeng ganun mangyari. 'Di ba? Kayo kung may malaki tiwala kayo, kung i-hold niyo siya ng pangmatagalan na taon talaga, nasa inyo 'yan, mga lods, no? Mag-ingat kayo kasi yung mga Trump coins maapektuhan 'yan sa inauguration. Si Ronuel, Dako Buto. Pag nangyari 'yan, multi-billionaire ang kaibigan ko. Sabi ni Idol, no? Multi-billionaire. Ang hirap ilabas ng pera natin dito sa crypto, lalo na sa Pilipinas. Ayun pa isa nating pag-aaralang malupit, mga lodi, no? Kung paano tayo maglalabas ng malaking pera from crypto. No, isa pa 'yon. Pero yung nakita ko kasi Union Bank, nag-aano sila ng crypto eh. Isa yun sa mga nakita ko yung Union Bank. Tsaka ano pa isa, May? GoTime. Yung GoTime, isa pa 'yon, no? So ayun. Pag-aaralan natin 'yon. Total wala pa naman. Hintay-hintay lang muna tayo. So sana na-enjoy niyo yung ating video, mga idol. Hanggang dito na lang tayo bukas. Kita-kits ulit tayo everyday. Sana wag niyo kalimutang i-like yung ating video. Like lang, mga idol. Wag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel pag gusto niyo ng ganitong mga content. At syempre, check niyo yung mga link diyan sa baba, no? Ayun lang. Magandang araw sa inyo at What's up? Subscribe to the channel of me, Clovis, in Lakin to the boat. Wait, like it's, I don't know. ano? Just like and subscribe to me. Yun na. Like and subscribe daw. Saka sa akin din, di ba? Yeah. Okay, bye-bye.